Tataas na naman ang presyo ng petroleum products simula bukas sa average price na piso kada litro. Ang itataas sa presyo ng diesel ayon sa Department of Energy ay posibleng nasa pagitan ng 80 sentimo at piso kada litro. Habang sa gasolina naman at gaas ay tataas ng mula 40 hanggang 60 centavos kada litro. At dahil daw ito sa galawan sa presyo ng produktong petrolyo sa world market. Humiling ng isang dialogo si Chinese Ambassador Huang Xilian sa pagitan ng Pilipinas at China at piliin ang kooperasyon sa halip na alitan. Ginawa ni Huang ang pahayag kasabay naman ang ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa itong weekend. Anya, ang Pilipinas at China ay magkalapit na kapitbahay na hindi maaring paghiwalayin. Samantala, duda naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pahayag ni Huang dahil tuloy-tuloy ang militarisasyon nito sa pinag-aagawang teritoryo. 2 araw bago ang deadline sa Hunyo 11, 8 senatorial candidates at 19 na mga party list pa lang ang nakapagsumite ng kanilang statements of contributions and expenditure o SOSE. Ito ay ayon sa COMELEC. Mandatory ang pagsumite para sa lahat ng mga kandidato at partido kahit walang ginastos o kinita sa kampanya. Ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta sa multa at habang buhay na diskwalifikasyon sa pampublikong posisyon ayon naman sa Republic Act No. 7166. Pumanaw na si Louis Halandoni, ang dating chairman ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa edad na 70 taong gulang. Ang pahayag ay ginawa ng Communist Party of the Philippines. Si Halandoni ay pumanaw noong June 7 sa Utrecht, the Netherlands. Siya naman ay nagsilbing isa sa mga negotiator ng CPP-NPA-NDF sa mga nakalipas na peace talks sa pagitan nila at ng pamahalaan. Pinaghahandaan na ng DepEd ang pagpasok ng 27 milyong enrollees mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Ayon naman kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, dahil sa lumalaking populasyon ng mga estudyante, nananatiling hamon at problema ang kakulangan ng mga silid-aralan. Ngayong school year, kulang na ng 165,000 na silid-aralan sa buong bansa. Kaya nais nitong resolbahin ng DepEd sa pamamagitan ng public-private partnership. Hiniling ng PhilHealth sa mga miyembro nito na gamitin ang kanilang rabies benefit package para sa mga nabiktima ng animal bite. Ang health package na ito ay nagkakahalaga ng 5,850 at sakop ang bakuna laban sa rabies, immune globulin, pangangalaga sa sugat, paggamot sa tetanus, antibiotics at mga gamot medikal. Makukuha ito sa mga animal bite treatment centers at mga accredited health facilities. Ayon naman sa DOH, 100% na fatality rate ng rabies na ang ibig sabihin kapag nakagat ng aso o pusa na rabid, tiyak, masasawi ang biktima kung hindi maaagapan.